Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris. Tawagin niyo po ako sa pangalang Benjo at ang karanasang ito ay nangyari sa bahay namin at sa bahay ng aking lolo at lola taong 1990. Nitong mga panahong ito ay matanda na sila at sa pagkakaalala ko, si lolo ay nasa 72 anyos. Si lola naman ay nasa 79. Kami naman ay merong sariling bahay na malapit lang din naman kina lolo at lola. Payakatahimik ang buhay namin sa probinsya at matatagpuan po ito sa isang bayan ng Siquijor. Ayon naman kay lolo, ang kanyang tiyuhin ay isang albularyo. Pero nung pumanaw ito, ay ipinasa ang kakayahan sa kanyang anak, pinsan ni lolo, na sa mga panahong ito ay buhay pa at nakatira lang sa karatig bayan. Siya rin pong tumulong sa amin sa karanasang ito. Ako naman pong panganay sa amin. 3 na kami nung time na to at hindi namin akalain na masusundan pa ang pangatlo namin at magkakaroon pa kami ng bunso. Isang hapon, habang ako ay nagsasayang sa likod ng bahay, ay dumating naman si nanay at tatay. Galing trabaho. Baling kanilang pinagtatrabahuan ay magkatabi lamang. At nasa bayan lang naman namin. Lutuin mo to na. Magpapahinga muna kami saglit ng tatay mo. Pagod kami sa trabaho, sabi ng aking ina at nadidinig kong hinihingal pa ito. Kaya naman agad kong kinuwang dala nilang mga karne at saka sinimulan ng pagpapakulo ng mga ito nang sa ganun ay lumambot. Sa edad ko nung time na to ay marunong na po ako magluto, magsaing at maglaba, lalo na kapag wala sila sa bahay ni tatay. Nasa edad pa lamang ako na 13, pero halos na mga gawaing bahay ay ako nang gumagawa, maliban na lang tuwing linggo. Bandang 6:00 ng gabi ay tapos ko nang lutuin ang ulam, kaya naman agad na hinanda ni nanay ang hapagkainan at di kalaunan ay kumain na kaming lahat. Pagkatapos naman namin kumain ay agad namang hinugasan ni nanay ang mga pinggan. Kami naman ng kapatid kong lalaki ay pumasok na sa aming kwarto para magpahinga. Bali po yung pangatlo ay babae at meron nitong sarili niyang kwarto. Maya-maya lang ay nakatulog ako, subalit lumipas lang ilang oras ay nagising ako ng walang dahilan. Yung tipong bumangon lang ako bigla at hindi mapakali. Pinagpapawisan na rin po ako. Madilim ang kwarto namin kasi yung nakasinding gasera ay wala ng gas. Tapos napansin ko na yung kurtina sa bintana ay hindi man lang gumagalaw. Kaya naman ang ibig sabihin ay walang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto. Kaya siguro ako naiinitan. Hanggang sa napagpasyan ko na yung kurtina sa bintana ay aking hahawiin. Nang sa ganon ay hindi matakpan ang bintana at makapasok ang hangin kahit papaano. Naglakad ako patungo doon, subalit hindi pa man ako nakakarating ay meron po akong narinig na kaluskos. Napakahina na nanggagaling sa bubungan at nakatapat po ito sa kwarto ni nanay at tatay. Napahinto naman ako at kahit anong hina ng kaluskos ay nadidinig ko pa rin nang dahil yung paligid ay napakatahimik. Nakakabinging katahimikan kumbaga. Dito na ako nagtaka kasi yung bubong namin ay mataas at ito ang unang pagkakataon na merong nakaakyat doon. At nung una inisip ko na isa itong daga o pusa, pero sabi ko
Kaya ng mga ito nakitin ng bubong namin? Parang hindi eh. At agad ako napakamot. Pinagpatuloy ko naman ang aking gagawin. Inawi ko nga ang kortina nang sa ganon ay makapasok ang malamig na hangin kahit papaano. Nang matapos ko itong gawin ay tumungaw muna ako sa bintana kasi gusto ko magpahangin. Pinagpapawisan talaga ako sa mga sandaling ito at hindi pa rin humihinto ang kalos ko sa bubong ng bahay. Nakakairita at talagang madidinig mo kahit anong hina nang dahil nga sa tahimik ang paligid. Makalipas lang ilang sandali ay bigla namang sumigaw si nanay. Dito na kami nabulahaw at ang kapatid kong lalaki ay agad nang bumangon at nagtanong sa akin kung ano ang nangyari kay nanay. Hanggang sa nagsabi ako sa kanya na punta namin sa kabilang kwarto para malaman namin kung ano ang nangyayari. Dali-dali kami naglakad pero hindi pa man kami nakakarating sa pinto ay dinig na dinig namin ang mabibigat na yabag sa bubong. Para bang may tao na tumatakbo at sa lakas ng yabag ay bilang nanginig ang aking mga laman nang dahil sa sobrang takot. At yung utol ko ay natataranta na rin sa mga sandaling ito. Nang marating namin ang kwarto ni nanay at tatay ay nakita ko na nandoon ang kapatid naming babae. Takot na takot rin at si tatay ay patingin-tingin sa bubong ng bahay. Nay, ba't ka sumigaw? At ano yung nasa bubong? Tanong ko at sabi ni nanay, nagkaroon lang daw ito ng masamang panaginip. Okay na daw sana kung ganito lang. Hindi na daw sana ito matatakot. Pero nang dahil sa mga yabag, dito siya natakot. Si tatay naman ay lumabas ng bahay na merong dalang itak at kanyang hinanap ang kung ano man ang tumakbo. Kaming apat naman ay nagtikit-tikit sa kama kasi natakot na rin po kami. Makalipas ng ilang minuto ay pumasok rin naman si tatay sa bahay at sabi niya wala naman daw siyang nakita. At makalipas lang ilang minuto ay nakaamoy kami ng napakabaho at malansa. Umalingasaw talaga ito at yung kapatid naming babae ay biglang sumuka. Sa totoo lang po, napakabaho at ang tapang ng amoy na ito. Parang naghahalo ang amoy ng asupre, malansa at mabaho. Pasintabi na lang po sa mga kumakain dyan. Ganito po kasing amoy. Napagtanto naman namin na nanggagaling ang amoy sa silo na nasa ilalim lang namin. At sabi naman ni tatay, kunin daw namin ang lahat ng gasera kasi sisindihan niya lahat. Ginawa naman namin ng kapatid ko at nang makabalik na kami sa kwarto ay agad naming sinindihan. At dito na namin nakita ang ilalim. Yung saig po kasi ng bahay gawa lamang sa mga kawayan. Yung mga pinagtagpi-tagping kawayan. Tapos may mga siwang na maliliit. Pero kung titignan mong lupa sa ilalim ay medyo makikita talaga. Pero wala kaming nakitang kakaiba maliban sa isang bagay. Ano yan? Tanong ng kapatid kong babae. Kasi meron kaming nakikitang malakit na bagay sa lupa. Para bang binuhusan ng isang tabo ng tubig ang bahagi na yon. At si tatay naman ay yumuko at napagtanto niya na nanggagaling nga sa bagay na ito ang mabahong amoy. Agad po siyang bumaba ng bahay para buhusan ng tubig ang bahagi na yon. Nang sa ganon ay mawala ang amoy. Nawala naman at nagsabi si nanay na doon na muna kami sa bahay ni lolo at lola kasi hindi naman ito malayo mula sa amin. Kaya naman kahit 10 oras ng gabi ay sama-sama kaming tumungo doon. Hindi pa man kami nangangalahati ay meron kaming nadidinig na pagaspas. Kung papakinggan ay gawa lamang ito ng isang pangkaraniwang ibon. Pero kung pagbabasehan, parang malaki ito. Bilisan niyo, dali, sabi ni tatay. At napansin namin na unti-unti namang lumalamig ang simoy ng hangin. Para bang galing sa isang aircon. Si nanay naman ay nakita kong napapahawak na sa kanyang puson at sabi niya sumasakit na daw ito. Kaya naman binilisan naming lahat
At bago kami makarating sa bahay ni Lolo at Lola, ay isang tunog naman ang narinig namin. At ayon kay Nanay, tunog daw ito ng isang tiktik. Hindi naman daw ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Kaya naman pamilyar sa kanya. Nagtanong naman si Lolo at Lola kung ano ang aming problema at kung bakit tumungo kami sa kanilang bahay ng 10 oras, at sinabi naman namin ang dahilan. Dito na rin namin nalaman na si Nanay ay buntis. Nag-usap kami ng ilang oras at hindi na kami nakatulog na maayos nang dahil sa takot na aming nararamdaman. At pagpatak ng 2:00 ay dito na ulit nagsimula ang pambubulabog sa amin. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay isang kalabog ang narinig ulit namin sa bubong ng bahay. Sa sobrang lakas ay nagulat po kaming lahat at naamoy ulit namin ang mabahong amoy na naamoy namin sa bahay. Si Lolo ay hindi nag-alinlangan na lumabas ng bahay namin na meron pong dalang baril. Sige, ipagpatuloy mo yan. Pag matamaan kita, siguradong makikilala ka namin bukas. Binabalaan kita. Pasigaw na sabi ni Lolo at hindi pa rin po siya huminto sa pagpaparamdam. Kanyang pinukpok ang bubong namin na para bang lalaban talaga ito. Nakakatakot. Para bang tao talagang gumagawa at si Lolo isigaw pa rin ng sigaw. Pakalipas ng ilang sandali tumigil ito sa pagpaparamdam at agad namang pumasok sa loob ng bahay si Lolo. Pero hindi pa man po siya nakakalapit sa amin ay bigla po itong nangisay at saka nawala ng malay. Talagang nataranta kaming lahat kasi biglaan ang nangyari. Yun bang hindi mo inaasahan? Agad naman naming binuhat si Lolo at inilapag sa mahabang mesa. Dito ay sinubukan namin siyang gisingin. Humihinga pa naman pero nahirapan po kami. Kahit anong gawin namin ay wala talaga itong malay. Sabi naman ni Lola ay humingi na daw kami ng saklolo sa mga kapitbahay namin. Kaya naman dumungo kami sa bintana at tinawag ni Tatay ang mga kapitbahay na nasa malakas na tono. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga ito at isang malakas na pagaspas ang narinig namin na lumipad papalayo. At dito na rin unti-unting nawalang pananakit na nararamdaman ng aming ina. Makalipas ng ilang minuto, pagmula nung narinig namin ang pagaspas na ito, ay nagising po si Lolo at nagtanong pa kung ano ang nangyari. Sabi naman namin sa kanya na walan siya ng malay. At ayon naman sa kanya, ang huling naaalala niya ay nung pumasok ito sa bahay at saka nakarinig daw ito ng mahinang bulong sa kanyang kanang tenga. Yun lang. Wala siyang ibang maalala, kaya naman kakaibang pangyayaring ito. Sabi naman ng kapitbahay namin, sigurado na inaaswang daw si Nanay sa gabing ito. O baka bagong yanggaw o bagong salin ng nambubulabog sa amin. At kapag ganito, mabangis at parang lalaban. Inintay na lamang namin na sumikat ang araw nang sa ganun ay makasigurado. At sa pagsikat nga, ay agad na pinatawag ni Lolo ang pinsan niyang albularyo. At bandang 8:00 ng umaga ay dumating ito sa bahay na may mga dalang panangga. Sabi niya inaaswang nga si Nanay at buntis nga ito. Unang tingin pa lang niya kay Nanay ay alam na agad niya at yung nambubulabog daw sa amin ay isang ang bagong salin o yanggaw kung tawagin ng iba. Malakas daw ang isang ito kasi hindi daw ito nahawaan kundi siya mismo ang sumalo ng perlas na itim mula sa yumaong aswang na kanyang kamag-anak. Mabangis daw ito kapag bago pa lang. Parang naghahanap ng mabibiktima. Kaya naman binigyan si Nanay ng isang panangga. Isang medalyon na talagang lumang-luma. At sa maniwala kayo hindi Sir Chris, nanganak lang po si Nanay pero hindi na muli kaming binulabog ng aswang. Ilang araw ding pabalik-balik ang pinsan ni Lolo sa bahay para kumustahin kami. Pero hindi na muli kaming binulabog. Meron na po akong isisingit na kwento. Nangyari naman po ito sa Karatig Barrio, pero tungkol naman po ito sa isang multo. Isang tanghali ay sinundo ako ng aking kaklase kasi pupunta kami sa Karatig Barrio
para dumalo sa kaarawan ng isa pa naming kaklase na tawagin na lang nating Banoy. Ito namang sumundo sa akin ay tawagin nating Ramon. Pagkarating nga namin sa bahay nila Banoy, ay agad naman kaming tumulong sa mga gawain kasi hindi pa tapos na lutuin ang tanghalian. Wala naman siyang ibang bisita bukod sa amin ni Ramon. At habang tumutulong ako, ay napansin ko na meron pong pumasok sa loob ng bahay. Dire-diretso lang ito sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang kwarto. Tumayo siya ng ilang segundo sa tapat ng pinto. Parang may sinasabi pero hindi ko siya marinig. At makalipas siguro ang 1 minuto ay pumasok ito sa loob. Hindi ko naman pinansin kasi inisip ko na baka kamag-anak ito nila Banoy. Subalit lumipas lang 1 oras ay wala pong lumabas sa kwarto na yon. Kaya naman dito ko na sinabi kay Banoy at narinig ako ng kanyang nanay. Yung matandang lalaki, nakita mo rin? Malabo bang itsura? Tanong ng ina ni Banoy. At totoo nga na malabong itsura. Hindi ko masyadong maaninag. Tapos ayon pa sa kanya, wala itong anino. Pero hindi ko naman to napansin. Hanggang sa sinabi niyang damit. At dito na po tumugma. At sabi niya, multo daw ito ng dating nakatira doon sa bahay niyon. At ang kwarto na kanyang pinasukan o ang kwarto na kanyang pinasukan ay ang kanyang paboritong tambayan. Kasi noon daw, yung kwarto na ito ay isang papag. Doon daw siya madalas tumatambay nung nabubuhay pa ito. Nabili lang kasi nila Banoy yung bahay na yon. Talagang nakakahilakbot ang karanasang ito. Kaya magmula noon ay hindi na ako bumalik pa sa bahay nila Banoy. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras, Sir Chris. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi.